Alam niyo, nag-iisip ako kung paano ko i-exhort sa inyo yung Romans 8:28. Kasi 'di ba, nung nakaraang araw lang, I already told you or kinuwento ko yung story ko ng kabutihan ng Panginoon about dun sa house namin. Ito nga, itong bahay na to. So, ayun nga. Before that, siguro gabi nun, tapos kumbaga a day before, may napanood ako sa I'm not sure if dito sa TikTok or sa other app. Pero parang sinasabi niya yung Romans 8:28 and Proverbs 3:5. Sabi niya, she felt like she was led by the Holy Spirit na i-share nga yun. Naniniwala siya na para sa ibang tao yun. And kinlaim ko na ako. So, ano ba yung Romans 8:28? Actually, napatunayan ko siya nung time na nagpunta na ako dun sa developer nitong bahay na to at medyo naayos yung aming problema. Ongoing pa rin. Pero, ayun nga, sabi sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and to those who are called according to His purpose. Parang ganun. So, diba? Siguro share ko lang yung isang story wherein merong isang dalaga mga 20 years ago na napadpad sa isang Christian church. So, wala siyang inaasahan or wala siyang parang iniisip dun sa church na yon. Basta attend lang siya. And then, all of a sudden, may napansin siya na parang sa church, merong susulyap-sulyap sa kanya. Parang, ang tingin patagilid, parang ganyan. So, yung tipo ba na parang, there's something. So, itong dalaga na to, hindi alam kung ano ba yung something na yon, bakit parang ganun yung ginagawa nung lalaki. Ano siya, member siya ng music ministry. Kwento ko lang ha. Tapos, itong lalaki na to, parang, alam mo yun, may pinapakita siya dun sa babae. Kasi yung babae, parang na-felt siya ng Holy Spirit na magtuloy-tuloy dun sa church, magsimba. Pero itong lalaki, for a reason, may naramdaman siya dun sa lalaki na yun na parang merong something na merong gustong iparating itong lalaki na ito. So, to make the long story short, itong lalaki na ito parang nagpaparamdam na may gusto siya sa kanya. So, ayun nga. Tapos, so si babae, parang medyo nagulat din. Tapos, na-flatter siya. Parang ganun. So, mixed emotion si babae. Pero, mga after a few months, or days, parang ang nangyari is iba yung nangyari sa inaasahan ng babae. So, nagkaroon ng hadlang sa ganun nga, sa relationship na yan, napipintong relationship na yan. So, itong si babae, nagpatuloy lang. Although nagtatanong siya, bakit Lord, bakit ganun? Bakit hindi niya maintindihan? And, basta may mga ginagawa din kasi yung lalaki na parang palihim, na alam mo yun, parang old school na parang pagpaparamdam, parang ganyan. So ngayon, si babae, parang mixed emotion. So, hindi niya maintindihan bakit ganon. Tapos, biglang naputol kasi may humadlang. Diba parang naputol na naniniwala naman yung babae na inadya ng Diyos na mangyari yun. So, yung pagkakaroon ng hadlang sa relationship, napipintong relationship. So, ayun na nga. Fast forward. Itong si babae, nagpatuloy sa simbahan. Naglingkod siya sa simbahan. Tapos, ang lalaki, ang nangyari sa kanya, parang naglaylo siya. Tapos, hanggang sa nag-work siya, nagkahiwalay na ng landas. Hindi na nakikita yung babae at lalaki. Tapos, ang nangyari, syempre parang yung babae parang parang may unfinished business. Kumbaga, hindi niya maintindihan bakit ganon yung nangyari. Basta na lang naputol yung relationship na yun. Walang closure. So, after 20 years, nagkaroon na ng sari-sariling pamilya si babae at si lalaki. So, ngayon, si babae, nagpatuloy dun sa simbahan na yun. Si lalaki, nagpatuloy din, pero hindi na dun sa church na yun. So, ayun na nga. Siyempre, along with those 20 years, andun yung tanong ng babae, bakit hinayaan mo yun? Bakit may unfinished business? Bakit ganon? So, ayan na nga. Pero ito nga si babae, nakapag-asawa siya, yung asawa niya sobrang maunawain. Hindi perfect yung relationship nila. Pero, masasabi ng babae na talagang kalooban ng Diyos yung lalaki na napangasawa niya sa kanya. Tapos, si babae, since may unfinished business dun sa isa, ginagamit ng kaaway doon sa babae yung weakness na yon. Pero to long run, sa tulong at gabay ng Panginoon, na pamamagitan ng Holy Spirit sa kanya, paggabay sa kanya ng Holy Spirit,
Itong si babae, unti-unti niyang naintindihan kung bakit nangyari yon 20 years ago. At unti-unti siyang nagpasalamat sa Panginoon na nakapagpatuloy siya. Tapos, ayun nga, nakita niya yung kagandahan ng tao na pinrovide sa kanya ng Panginoon. So, ayun. So, although nakita niya na merong paghihirap noon, oo. Pero nakita niya yon in a good way today. Romans 8:28 ba? So, parang ina-exhort ko lang. So, naisip niya, may reason ang Panginoon bakit nangyari ang bad thing na yon sa buhay niya. Bakit kailangan pang mangyari yon? Pwede namang hindi na pwedeng, alam mo yon, pwede namang hindi na dapat mangyari pero nangyari pa rin, 'di ba? So, ayun nga, Romans 8:28. May reason ang lahat ng bagay-bagay. It's either to bless you in a physical way or to make you happy sa paraan na gusto mo, or di kaya or parang paraan na inaasahan mo or ine-expect mo, or di kaya messy lang siya or worse lang siya sa paningin mo pero ang outcome nun is maganda. Parang yung nangyari sa babae. Yes, parang kung titingnan mo, durog na durog yung babae, di ba? Masakit para sa babae yung ganung pangyayari na iiwan ka sa ere, parang ganyan. Tapos bigla na lang mawawala ng bula, di ba? Pero as time goes by, nakikita niya na yung kagandahan ng pinahintulutan ng Panginoon na mangyari na yun. Yun pala, may hidden purpose si God behind that pain. Behind that, parang hindi mo maintindihan na pangyayari. Gusto niya, tumatag ka. Gusto niya, hindi mo ituon yung focus mo sa tao na yon or kahit kanino mang tao, kundi sa kanya. Tapos, gusto niya, mas lumalim yung relationship yung dalawa. Kumbaga, si Lord muna, bago ang tao. And nung time na yon, nakikita niya na masyado pang vulnerable si babae. At ayun nga, kung hahayaan niyang mangyari yon, maaari niyang gawing Diyos yung tao na yon over sa kanya. Kaya ayun, may purpose ang lahat ng pain. For example, may mga failures na nangyari sa buhay mo, sa trabaho. May mga unseen things na hindi natin nakikita, na nakikita ng Diyos. For example, ako ganito ha. For example, dati, ingit na ingit ako dun sa mga kain ng kain, pero hindi tumataba. Pero ako kasi, parang, alam mo yun, mahina yung metabolism ko. Mabilis akong tumaba, parang ganon. Yung pala, yung ganong klaseng metabolism is a blessing in disguise. Bakit? Kasi, kung kumari ikaw, payat ka, mabilis ang metabolism mo, kain ka ng kain, ganyan. O di wala kang control sa pagkain, di ba? So, hindi mo alam. Pwedeng may sakit ka na. Pwedeng diabetic ka na dahil sa kakakain mo. Hindi mo pa alam kasi hindi mo nakikita sa physical, di ba? Pero kung ikaw naman ay tabain, konting kain mo lang, tabain ka na. At least, kunwari, kung tumaba ka, aware ka, mataba na ako. Siguro need ko na na mag-diet. Baka tumaas yung blood sugar ko or blood pressure ko. O di ba? So hindi lang natin nakikita yung kagandahan ng isang bagay kasi nakatuon tayo dun sa negative or pangit na side niya, di ba? For example, ikaw naghanap ka ng work. Hindi ka looban ng Diyos na mag-work ka. Gusto niya mag-business ka, di ba? So ayun ba? Or for example, hindi ka matanggap-tanggap sa trabaho, sa call center, or sa any position. Yung pala, mas may magandang ibibigay sa'yo na hindi mo lang alam. So, yun yung Romans 8:28. For example, ayaw mo din ng pagsubok. Ayaw mo nang nahihirapan ka. Pero, pinababayaan ng Panginoon ng pagsubok. Bakit? Kasi gusto niya maging matatag ka. Gusto niya, hindi ka agad mabubuwal. So, parang ganon yung nais ng Panginoon dun sa babae. So, nung time na yon, yung babae is, nakita siguro ng Panginoon na mahina pa yung babae. Hindi pa kayang makipagsabayan sa mundo na to. Kaya hinayaan niyang mangyari yung ganong klaseng pagsubok sa babae para tumatag siya. Kumbaga, ginamit yung tao na yon, yung sitwasyon na yon, para mapatatag ang babae. So, kuminsan ang Panginoon sumasagot sa prayer natin na parang, yung alam mo yun, yung parang opposite yung nangyayari. Pero at the long run, naiisip natin na, kaya pala ganun ang ginawa ng Panginoon sa akin. Kaya pala hinayaan ng Panginoon na mangyari to. For example, sa akin, hinayaan ng Panginoon na malubog ako sa utang. Kasi, kung hindi ko to marireach tong rock bottom ng buhay ko na to, baka hindi ako matuto magtiwala sa Kanya, di ba? Baka hindi ako matuto na, na lumakad sa tubig, di ba?
hindi ko matututunan yung full trust kay Lord. Kasi kung okay lagi ang finances ko, ang mangyayari dyan, baka makalimutan ko ang Panginoon. Magtiwala ako sa sarili ko at Diyos, gawin kong Diyos ang sarili ko. So, yun. There's a reason behind that pain. Kung iniwan ka man ng taong mahal mo, may reason yan. Kung nawala man yung taong mahal mo, may reason yan. Kung natanggal ka man sa trabaho, may reason yan. Kung nagfe-fail or nagka-crash down lahat, negosyo, pangarap mo, finances, may reason yan. And if you are with God, hindi niya hinahayaang mangyari yan para manghina ka. Kundi, para mas tumatag ang buto mo at lumalim ang pananampalataya mo. So, ayun lang. I hope you have a wonderful day ahead. And by the way, that girl is me. Bye-bye. God bless.